Morning mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Narito po tayo sa opisina ng aming patubig. Isa tayo sa mga nangangasiwa dito. Dito tayo at medyo maganda ang maganda yung reflection ng nasa, kumbaga, hindi siya against the light, maliwanag. Isang ilaw lang pwede na siya, diba? Ayan, ganda siya. Kaya lang dinig kayo ang electric fan. Okay? Ang ating pag-uusapan nga, bibigyan ng reaction at opinion mga kapatid. By the way nga pala, God bless po sa lahat. Sa iba't ibang uri ng dako ng mundo, kung ano man ang kulturang mayroon po kayo. Kung umaga o gabi, magandang umaga. Kung gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa inaabot ng programang ito, ang ating tatalakayin at bibigyan ng opinion ay tungkol sa pagbisita po, courtesy call ng Vice President sa Executive Minister ng INC po. Bigyan lang natin ng pahapyaw lang po, ng medyo base lang po sa ating opinion at ating opinion lang at reaction lang po. Okay po. Sisimulan natin. Magandang kwan po 'yun. Magandang pangitain o magandang attitude, kumbaga. Dahil unang-una, 'di ba, hindi naman siya kandidato, 'di ba? Pero bakit nag-courtesy call? Kasi karamihan sa iba ang nangyayari, 'di ba? Mga kapatid. Dali Sa iba, pupunta lang at bibisita lang yan diyan sa Central, kung tawagin Central. Pupunta lang yung mga yan pag yung mayroong pangangailangan regarding sa boto, magko-courtesy call po yan. Pero once nawala na po, hindi na bibisita. Ayun ang magandang attitude po ng Vice President Inday Sara. Kahit walang pangangailangan, pero bumibisita siya. Iyon ang ibig sabihin, bumabalik. Magandang attitude po ito. Magandang pangitain dahil unang-una, pinasalamatan niya po yung ating executive minister ng INC tungkol sa mga nagagawa ng INC doon sa pagtulong sa mga urban poor o pagtulong doon sa tinatawag na lingap sa mamamayan. Yun ay bahagi, na-appreciate po ng Vice President na bahagi ng pagtulong at nakakabigay ng ayuda o lingap sa mamamayan ang INC. Kaya yun ang pinagpapasalamat niya. Ito yung mga bagay na dapat na nabibigyan ng emphasize o di ba? Appreciate sa nagagawa nila. Iyo'y bahagi ng ginawa ng Vice President. Kaya siya nag-courtesy call po sa kapatid na Eduardo Manalo, Executive Minister ng INC. Magandang pangitain, magandang attitude. Ayan, malapit na 'di ba po yung election yan. Pupunta na ulit sila diyan. Pero sa Vice President po kasi, hindi naman siya kandidato, pero bakit nag-courtesy po? Kasi nagpapasalamat. Yun ang isa sa mga magandang pangitain o magandang attitude na nagawa ng Vice President. Bagamat wala siyang pangangailangan sa kanyang pagiging kandidato dahil hindi naman siya kandidato, pero bumisita po siya. Kaya natutuwa tayo doon sa mga bagay na yon, natutuwa tayo sa isang parte na magandang nailagay ng Vice Presidente sa kanyang mga nagawang layunin na bagamat tapos na o lumipas na yung kanyang pero bumabalik siya. Kaya magandang pangitain, magandang attitude na nangyayari. Nagkaroon ng ugnayan kung paano magpasalamat bukod doon sa mga nagawa ng Vice President at nagawa ng Executive Minister ng INC na emphasize doon na parang parang kung sa baga sa atin sa ordinary kulab ba, magtutulungan sa isang parte na para sa ikauunlad ng ating bayan. Kumbaga, welcome naman sila doon. Kaya magandang pangitain po yan. Kaya maraming salamat po doon sa mga Tapos bigyan din natin ng dahil siguro may konektado di ba? Dahil tatakbo po, di ba, si Marcoleta, isang bahagi ng membro ng INC, di ba? Siguro nagkaroon ng konsultasyon sa isang parte o di natin alam di ba? Pero bahagi ng kanyan kabahagi po kasi yung Rodante Marcoleta sa religion ng INC. Kaya siguro sa mga ganung parte naging magandang pag-uusap. Bagamat hindi inihayag, pero ang nakita lang natin sa balita nagpapasalamat ang Vice Presidente sa pangunguna ng Executive Minister ng INC doon sa mga nagagawa nilang lingap sa mamamayan.
iyo'y magandang pasimula o magandang attitude na bagamat, yun nga, inuulit ko, walang pa nga pero bumibisita siya. Okay, salamat po doon sa kwan. At binibigyan natin ng magandang pangunawa. Salamat din sa paghahayag o pagbibigay ng tawag nito, ni Kong Dante Marcoleta sa panawagan ng mamamayan na tumakbo siyang senador. Nakita natin, pumapasok na siya. Pero alamin natin, yung bagong survey ng SWS ba, ang dapat inaalam doon, kasi hindi naman tayo kwan dyan. Kumbaga, naniniwala naman tayo sa survey. Pero, tanungin natin kung sino yung nag-commission ng survey. Kasi, doon papasok yung tinatawag na interest ng kung sino ba nag-commission ng survey na yon para malaman natin bakit ganun, di ba? Alam naman natin, hindi tayo kumu-question sa isang party kasi kumbaga mayroon naman talagang basihan yung survey na yan. Tinatawag na scientific method po yan eh. Ang error niyan, almost 0.2% lang ang error ng, pero ang dapat malaman natin kung sino nang umisyon. Kasi doon papasok yung tinatawag na, di ba? Kung sino nang umisyon at bakit, di ba, ganon. Para malaman natin. Yun lang naman ang gusto natin malaman. Pero salamat at pumasok sa number 12 ata yung Marcoleta. Pero dahil sa nangyari yung pagdedeklara niya at nakita natin yung init ng paniniwala ng sambayan ng Pilipino na magiging maayos ang kanyang panunungkulan. Kasi ang nakita natin doon sa kanyang programa, sa kanilang programa, sa ganang akin mamamayan ba yun? Yung pag-aahin daw ng COC, di ba? Certificate of Kwan, iyay bahagi ng yung kontrata. Yun ang base sa sinabi ni Kong Dante Marcoleta. Kumbaga, kontrata mo to, di ba? Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon. Ikaw ang magbibigay, yung mamamayan. Kaya nga sabi niya ano ba nangyari doon sa pabalik-balik na, di ba? Pabalik-balik sa Senado. Ang tanong niya, may nangyari ba, di ba? Sa loob ng mahabang panahon, pabalik-balik ng mga personalidad ng mga eto babalik na naman sa Senado. Ang tanong, anong nagawa? Di ba? Anong nagawa doon sa parte ng kanilang haba ng panunungkulang pag-upo sa Senado? Ang tanong, may nagawa ba? Sabi nga, tanong nga ba't ganito pa rin yung laman ng wallet, di ba? Yun ang sabi ng Marcoleta. Ganito pa rin ang pamumuhay. Sabi nga, di ba, karamihan na tumatakbo at nagnanais na manungkulan, di ba tayo ang kwan yan tayo magbibigay ng kwan, talagang pwede siya manungkulan. Sabi nga, di ba, karamihan, iaangat ko, di ba, ang pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Bibigyan ko ng magandang buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Gagawa natin ng maunlad na bayan, di ba? Pero ang lumabas, di ba mga kapatid, real talk lang to Ang lumabas, yung mga nanunungkulan, iyon yung gumanda ang buhay. Umangat ang pamumuhay. Na dati nagtatricycle lang, pero ngayon, di ba, yung van niya, customized pa. Ang daming mga item na mamahalin, di ba? Yun, di ba? Na naka-Rolex, di ba? Ang mamahal, mga 2 million, samantalang kung titinan daw, ang parte doon sa sweldo ng ating mga congressman at senado, 280 ata o something 300,000 a month lang, di ba? Sa Senado mga ganoon siguro, di ba? Sa congressman naman mga 280, 300,000 a month. Pero sasapat ba 'yun para mabili mo yung mga mamahaling mga kagamitan o mga item na talagang signature? Siyempre, alam nga naman, mataas din naman ang antas ng yung pamumuhay, yung sa kuryente mo, di ba? Marami rin mga pagbabayaran ka, pero bakit ganun, di ba? Kaya yung mga pangako nila na itataas ko ang pamumuhay nyo, pauunlarin ko ang ating bayan, dahil nangangako, di ba? Nangangako pag nangangampanya, di ba? Pero lumalabas, sila ang umangat. Yung mga anak nila nag-aaral sa ibang bansa, nang samantalang hindi naman dati, di ba? Yun ang dapat natin makita. Kaya ang sabi niya ni Dante Marcoleta, tanungin natin o pwede tayo ano ba ang nagawa mo yung mga bumabalik, di ba? Mga bumabalik sa panunungkulan na dati nang na almost 17, 18 years, 20 years nang nanungkulan, babalik ngayon. Dapat sabi niya, di ba? Maraming beses ka nang bumalik sa akin Kumbaga, ikaw tayo mamamayan. Maraming beses ka nang bumalik sa akin. Bakit kailangan kong, di ba,
bigyan pa rin ng pagkakataon. Ang tanong, ano bang nagawa mo? Yun yung mahalaga, mga kapatid, di ba? Yung masabi natin kung anong nagawa. Oo, may mga naipile naman ng mga resolusyon, mga tinatawag na batas, na balangkas. Pero, kumustahin mo? Siyempre, kumustahin natin ang pamumuhay. Umunlad ba? Diba? Ang sambayan ng Pilipino, umunlad ba ang bansang Pilipinas? Diba? Pero hindi, kabaliktaran, kabalintunaan, mga kapatid. Sila ang umunlad. Sila yung nanamasa, sila ang, diba, na dati naman hindi ganun ang pamumuhay, pero nandun na sa taas. Mula ng manungkulan bilang senador, mula ng manungkulan bilang congressman, saan nagmula yung kanilang mga asset? Yun ang tanong natin, di ba? Nagtatanong po kami. Samantalang kung pagbabasihan mo yung sweldo, yung tinatanggap mo buha ng sahod dyan sa Congress, di ba? Dyan sa Senado, hindi naman ganun kalaki. Pero ba't na-avail mo o nabibili mo yung mga ganitong karangyang mga kagamitan? Saan galing yung pera na yan? Iyon ang dapat natin tinatanong, sabi ni Congressman Dante Marcoleta. Yung mga bagay na to, nasa sa dating simpleng buhay, ito na. Di ba ibig sabihin nito, yung mga pangako nila, sumablay. Bakit? Pauunla rin. Pagagandahin ang buhay. Hindi, sila ang gumanda ang buhay. Di ba? Sila yung umunlad. Mga anak, nag-aaral sa, di ba? Higit sa lahat sa ibang bansa pa. Di ba? Na dati naman, afford ba nila yan? Iyon dapat natin, tingnan natin mabuti, mga kapatid. Salamat at God bless lagi sa inyong lahat. Ako po, lagi kong tinitingnan yung mga bagay na yan. Para makita. At ganun din lagi. Lagi kong sinasabi. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo siya. Thank you po.